Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Ay hinggil sa issue ng kadiwa ng Pangulo, Operations Permanent for 1,000 stores target. Ang kadiwa ng Pangulo Marcos sa Bagong Pilipinas ay gagawing fully operational na at target nilang gawing 1,000 stores to sa buong bansa o nationwide. So ito yung ating tinunghayan topic na about dun sa kadiwa ng ating Pangulo na ito ay gagawin fully operational na target nila ay makapag-establish ng 1,000 stores for hanggang sa buong termino ng ating Pangulo Marcos. So according to DA o Department of Agriculture, ay nais nilang i-open ito sa mga kooperatiba o anumang private sector na nais magtayo ng kadiwa. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng kadiwa ng Pangulo ay gagawing fully operational na at nasa 1,000 stores. Ang target nito ay ating sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos sa kanyang social services na ito in food at makatulong sa mga maralitang kababayan o hindi sapat ang kita at remedyo sa mga inflations, etc. etc. So, sinusuportahan ng Human Rights Promotions ang adhikain o perspective at mabuting pamamahala at social services nito ng ating Pangulong Marcos dito sa kanyang kadiwa ng Pangulo na ito ay gawing permanent o fully operational na at permanente na ang establishment ng kadiwa. Yun. Dahil sa ngayon ay 270 store pa lamang yung nationwide na ino-operate nila. So ano yan, 270. So tayo ay mayroon nasa 1,200 mahigit kulang na 1,200 na mahigit na munisipalidad. So supposed to be kung nationwide, dapat lahat yan ay malalagyan ng ating administrasyon kung nais niya na talaga mahagdan yung over the country at more than pa doon sa bawat bilang ng LGU as municipality sa buong bansa. So ngayon ang target nitong 1,000 stores nationwide ay malaking expansion ito sa operations ng kadiwa at malaking tulong ito dun sa masang Pilipino. So malaking tulong from the 270 operational to 1,000 na ma-achieve para mag fully operational na at permanent yung kadiwa para ito ay makamenos yun nga mga hindi sapat yung kita for these social services for food ng ating Pangulo na ibebenta ng mas murang halaga yung mga produkto from the regular market from the kadiwa, yan, yung mga agri-products. So ngayon ang ating boses sa programang ito na pagpapalawig at full operations ng kadiwa ng Pangulo ay ating sinusuporta ng MOU with LGUs ng ating Pangulo sa bawat lokal na pamahalaan o munisipalidad o bayan-bayan to fully establish at gawing operational with help of the local government para mas hindi na mapag-iba ito at hindi ang DA lang ang mag-operate ito to designate people. So yun. So sinusuportahan natin itong pagpapalawig na ito with yung MOU nila doon sa lokal na pamahalaan noong pang 2022 yata yun or 2023. So yung MOU nila sa lahat ng lokal, so dapat sana ito ay yun ang pag-ibayuhin and not just 1,000 stores lang
lahat ng LGU dapat yung MOU nila, kakibat nila yung LGU, establish nila doon sa bawat bayan or municipality. Kasi yung iba nakalagay sila doon, halimbawa sa cities kung saan nakalagay, halimbawa sa DA, sa halimbawa doon sa NIA, mga ganon, doon nakalagay yung mga yung kadiwa na yan. So ngayon siguro mas mapag-iibayon nila yan with the LGU, kung yung LGU mismo ang magde-designate ng lugar at kakibat nila, sila yung not just the Department of Agriculture and other agency na kakibat nila yung magde-designate ng ito yung lugar, at saka kakibat dapat yung lokal, dahil sila syempre yung mayroong alam sa pamamahala nila sa lokalidad nila. So ngayon ay malaking tulong kung yung local na pamahalaan maglalagay sila ng place, tapos sila na rin yung maglalagay ng mga tao ron, o yung mga staff, sales staff nila ron, or anumang trabaho ron para makapag-operate yung kadiwa. Ihalma 8 to 5, mga ganon. So maganda yung kung pag-iibayuhin ng ating pamahalaan o administrasyon Marcos yung kadiwa with the LGU. Siguro yun naman yung nais ng 1,000 stores para with the LGU. Ngayon gusto nilang dagdagan yan with the cooperative and private sector na maaaring gusto nila sila yung magtinda with the kadiwa. So siguro yung maaari yun doon sa malalaking bayan at saka doon sa mga syudad. Kasi syempre yung syudad hindi pwedeng iisang kadiwa lang yun kasi malawak siya. Malalaki yung mga syudad. Aside from bayan-bayan na yung may bayan na kahit isang kadiwa lang, to the community of the bayan, pwede na silang makatulong doon, pupunta ron, halimbawa, para makabili ng mas menos kesa doon sa regular price na binibili doon sa market, na yung farm to market, may regular na presyo ron. So yung sa kadiwa kasi medyo cheaper o mas mababa para nga makatulong sa hindi sapat yung kita at makaiba sa inflation. So yun yung nais ng dating Pangulo dyan. So ngayon ay sana yung yan yung gawin. So ang bawat bayan o lokal na municipality ay mas mahusay na ma-operate ito sa mga syudad. Ay gayon din, at maaaring magdagdag sila sa laki ng mga syudad kagaya nung nasabi cooperative o private sector na siyang mag-cooperate ng tindahan. So sa bayan-bayan lang, kahit yun isa na lang, maaari na ito makatulong sa mamamayan doon o komunidad doon. Total, 1,000 stores ang target ng nationwide. So why not all LGUs ay lagyan yan with help of local government unit sa pag-iibayan nito. Aside from that, may MOU na yung ating Pangulo doon sa lahat ng LGU. Kaya lang, from that time na mag-MOU, ang parang operational ngayon 270 na outlet. So, gawin na nga naman ang outlet niya, lahat ng LGU meron para mas makatulong. So ngayon, yung logistic o kung paano yung supplies, pag-aralang mabuti nila para masupplyan nila yung entire country o nationwide kung paano ang supply noong mga produkto doon sa mga kadiwa na yun. Halimbawa sa Metro Manila, maaari meron isa lang kuhaan sila para babagsak nila doon sa lahat ng store sa Metro Manila. So halimbawa Quezon, meron din silang kukuhaan doon, sila yung maglalagay doon sa lahat ng mga kadiwa doon sa bawat municipality, sa bawat yan. Siguro mga ganun yung style noon para makahanap sila ng mga magsusupply ng mga paninda para hindi ganun kalaki ang na kanila ibibigay yung farm market para maibenta naman ng kadiwa in a lower price. Kaya ngayon yung pinakang perspective doon, kasi para nga makatulong doon sa mga tao. So siguro mas maganda yung ituloy nila yung MOU with LGU. Hindi 1,000 lang, kasi ang ating municipality umaabot ng 1,264 yata yun. So lahat lagyan nila, diba? Kulang pa ng 264. So dagdagan na nga naman nila 1,264.
Diba? Kumpletuhin na nga naman nila, and then doon sa mga syudad siguro doon magdagdag o malalaking bayan ng mga ah, sinasabing cooperative or sinasabing private sector na gustong gumamit ng name ng Kadiwa to sell. So yun. So ating boses sa bawat lokal na pamahalaan na suportahan ng Kadiwa stores ng ating Pangulong Marcos, at gayon din ay hindi ito dapat maging kompetensya ng mga maliliit na market vendors para may kabuhay sila selling in regular prices. So sana hindi kasi layunin naman ng Kadiwa sa ating pagtingin, dahil nga yan ay makatulong na i-compete niya yung regular market, di ba? Lalo na yung maliliit doon. Kasi halimbawa ako, mumuhunan ako, may konti akong puhunan para itinda yung mga regular product na mga agri sa regular prices, di ba? May mga ganun tinda tayo sa mga market natin. So iba yung sa Kadiwa, mas menos kasi mas maliit yung mas lower prices. So ngayon ay hindi siya magiging, hindi naman siya competing with the maliliit na mga market vendor, di ba? Para so dahil sa yung target naman ng market vendor ay yung target consumer ng Kadiwa ay yung mga hindi sapat ang kita para makabili ron, or yung tinatamaan ng inflation, hindi sapat na makabili sila ng regular prices. So yung naapekto ng inflation, doon muna maaaring bumili. So yun na regular prices, so mas marami naman yung kumikita ng sapat, kaya bumili ng regular prices. So mas mahal pa nga ng mga presyo ng bigas doon sa regular market. Halimbawa, di ba? So kaya mamamari sa Manila hindi competing na ganun. So sa ibang issue naman ay itong 64 threshold o daily expenses sa pagkain ng bawat individual ayon sa NEDA o National Economic and Development Authority ay food po ito o monthly income na 9,581 for 5 person. Subalit may ibigay nito ang micronutrients at energy na kailangan ng tao. So may threshold ngayon na pinag-uusapan kung saan ay yung 64 is a threshold na kumbaga man yun ay 64 and below, yun yung threshold na food for poor. Kaya lang, yung 64, kapag ganun yung daily allowance mo para sa meal ng 5 katao, ay per person, yun na nga, bali per person ay 64. So, bali sa 5 katao ay 5 person 64. So, yun, ang according to NEDA, food for poor yun. Ibig sabihin, pero kayang ibigay naman ng nutrients and energy o mga para ikabuhay ng mga tao. So, ibig sabihin, kapag ang sweldo mo 9,581, hatiin mo sa 5 tao, 64 aabutin ang per person na meal o budget mo. Halimbawa, ako budget ko 64 lang. Yan ang budget ko na kakainin ko for one day. 64 pesos. So sabi ng NEDA, iyon ay food for poor. Pero ibibigay noon yung mahusay pang nutrients at enerhiya sa katawan. So sabi naman ng ating senador, subalit may ibigay nito, ayon naman sa ating senador, Binay, ay pag-aralan ito ng NEDA kung saan ay hindi sapat ito para sa isang araw na meal ng isang tao. So, sabi na ni Senator Binay, hindi sapat yan. Para kung ganyan yung threshold mo, sa 9,000, hindi sapat para kumain yung tao at 64 pesos. Pero kaya dapat ay kumbaga man yung threshold na yun na kailangan maibigay ng pamahalaan to the entire nation para maging malusog naman yung hindi nakakaabot doon sa minimum wage or and above. Dapat above threshold ay maibibigay ng pamahalaan niya, maitutulong in other social services and other mapagkakitaan nila. So medyo mababa according to Senator Binay. So ngayon ay yung cost of living na dapat ikabuhay ng isang tao ay mas malaki dito o to have monthly income na adequate standard, at itong pinasabing 64 threshold ay sukatan lamang ng poverty policy ng pamahalaan. Yun na nga yung sinasabi, halimbawa
yung nasa poverty policy, halimbawa, dapat kahit yung at the 64 per peso makakatutulong ang pamahalaan, o dapat ay ang bawat tao ay makakakain at 64 pesos per person. So dapat yun ay maibigay ng pamahalaan at maitulong. Social services and income siguro, mga ganon. Hindi nila kayang maabot yung, kung hindi na kaya maabot yung minimum wage, o sila yung mga pagtrabaho na mayroong regular na trabaho at minimum wage. At 64, kahit pa paano, lulusog sila ron, malakas pa rin sila ron. So yun ay tutugunin ng gobyerno para makatulong sila doon sa mga ganung klase ng at 64 pesos dapat mayroon matutugon ng gobyerno per person kung may tutulong. Siyempre, tinutulungan natin yan for social services kung walang trabaho yung mga tao. Kagaya doon nga sa halimbawa, doon sa Pantawid ka Pamilya, di ba? Kailangan tulungan mo yung pamilya na kung ilang katao yun with other. Kung sila ay partly may income, partly may tulong ng gobyerno. So, yun ang tingin ko ron. So, ngayon ay ang monthly minimum wage ngayon ay umaabot ng 570 to 608 per day from agri, non-plantation at plantation also. As a non-agri ay 645 per day. So, ayon sa NEDA ay hindi food for kung mataas sa 64 yung threshold. So, ngayon, yung ating minimum wage mataas-taas naman sa threshold. Ibig sabihin, kakain naman na maayos yung minimum wage natin, yung minimum wage kakain naman ng maayos at 5 person. Halimbawa, 645 per day ka NCR, kakain ng maayos yung pamilya mo at 645 kung 5 katao yung kakain araw-araw sa 645. Baka may pamilya ka pa ng iba ron. Iba pambaho pa ng anak mo. So ngayon, matitipid mo yun para kumain ng maayos yung anak mo. Pero mataas sa 64 yun ay for 5 tao kung kukwentay mo. So ngayon ay pero yung 645 per day, hindi pa rin yun yung adequate standard para kumbaga man, lampas lang yan doon sa pagkain para malusog ka. Syempre kailangan mo rin mamili ka ng mga kagamitan mo sa bahay mo, ilang mga pangangailangan, eskwela, di ba? Mga ganun. Upa mo sa bahay, mga ganun, di ba? Kung wala ka pang upa sa bahay, problema na kayo. Diba? Kaya 645 kapag kinuwenta mo yan, makakakain ng mabuti pero kailangan mo meron ka rin pang eskwela, pang kuryente, tubig, diba? Yung 64 pagkain lang ay yung tubig mo, kuryente, diba? Mga ganun. So, hindi ka pa rin makapamumuhay nung according na maayos o yung adequate. Dahil kung wala kang kuryente, wala kang tubig, mahirap yun, diba? Or wala kang pang upa. So ngayon, mataas talaga yung standard living na kailangan natin sa cost of living dito sa ating bansa. Kung dapat na sinasahod from the minimum wage. Ano ba dapat mga 40 and above. So kung 40 and above, with 5 person in the 5 kayong katao sa pamilya, mag-asawa plus 5 anak. Kung ikaw yung breadwinner lang, isa ka lang breadwinner, sapat yung 40,000. Meron ka ng pangkuryente lahat, tubig, pangupa, kung gano'n. Or kung mayroon ka sariling bahay, medyo makakaaluwang ka ron doon sa 40,000 na yun. Pero kung mababa ron, ay medyo syempre talagang medyo higpit, lalo kung 64. Kasi sukatan lang ito ng pagkain yung 64 food lang food threshold lang nata yan. So, mahirap pa rin ikabuhay mo dahil nga para lang sa pagkain yun. Iba pong kailangan, di ba? Kung hindi ka sumasweldo ng ganyan. So, yung minimum wage ay talagang medyo mahikaos pa rin doon dahil kung sa pagkain, makukupa mo, pero yung gastusin mo sa mga kuryente, yan, mga expenses, medyo kukulangin ka talaga. Kaya, yung adequate standard, mas mataas, di ba? So, yun. So, yung minimum wage ngayon ay masasabi natin hindi food for poor kung 64 ang basihan ng food poor threshold. Ngayon, itong nasa threshold nito ay itong walang sapat na kita o malaking o maaaring walang permanent work at regular pay for minimum wage. So, yun. But not necessarily minimum wage is adequate lang sila. Sila ay sapat lang doon sa pagkain pero hindi pa sila adequate standard living yung ating minimum wage.
na 645, 12 ay a good life talaga. Kasi siyempre, cost ka pa rin doon dahil sa dami ng babayaran mo sa bahay mo. Yung 645, mga kulang-kulang na 20 milyon. So, kinakailangan, sapat lang yun para doon sa iba pang expenses, pang eskwela ng anak mo, at 5 person. Dapat mga nadagdagan mo pa yon, mga 40,000 and above. Makapamumuhay ka na maayos nun. Baka makabili ka pa ng ng hulugang hulugang mga scooter nun, mga ganon. Or dagdag mo sa ibang mga mo. So kaya kaya siguro we hope ang ating pamahalaan ay ma-achieve nito ang malaking bilang ng trabaho o full employment with minimum wage at marating din ang standard na sahod or cost of living in future years. So yun sana yung maabot ng ating administrasyon. Malaking bilang ng trabaho at masahod sila at minimum wage at sa darating na panahon maging yung adequate standard, yung malangkas ng karapatan talaga na adequate. So kasi yun yung talagang dapat na tamasahin na sinasabi. Kung adequate standard living, ibig sabihin mula dun sa sahod adequate yun, plus yung social services pa na iba para makapabuhay ka na maayos. Kaya ibig sabihin kung sasahod ka ng 40,000 plus other social services ng pamahalaan, you live good, diba? Ganun dapat. Ngayon yung 20,000 na minimum wage plus yung iba pang social services, kahit paano makapamuhay ka na ng okay, pero hindi pa siya adequate standard. It needs a lot of time para maabot natin yung sapat yung balangkas ng karapatang tao na adequate standard living. So yun ay sa ating yun ay i-compose noong social services ng ating pamahalaan at plus yung sahod mo. So yun doon siya makukompose. Ngayon kasi kung sa sahod lang ang pagbabasihan, dapat malaki yun. Kasi kung sahod lang pagbabasihan at your own expense, hindi ka na aasa pa doon sa mga social services na makalibre ka doon sa halimbawa hospital, makalibre ka doon sa ganitong etc. ay pag-iikawas ka pa rin. So ngayon ay malaking bagay ang kagaya ng Kadiwa stores at iba't ibang social services para makatulong sa mga hindi sapat yung kita. So ang higit ay mabigyan ng trabaho lahat at makapumuhay ayon sa karapatang pantao. So yun. So kaya doon sa sinasabing threshold, so medyo problema yung kung ganun lang yung kita mo na para per person. So para mukhang mamumuhay ka na ng wala kang kuryente sa bahay at baka ikaw ay makiigib na lang ng poso kung saan, di ba? Kasi pagkain lang yun siguro kasalan na rin siguro yun yung tubig, pero mukhang pagkain lang, di ba? So kaya yan, ano rin yung monthly ng tubig, di ba? 200, 300, di ba? So sana ay mapag-ibayo ng ating pamahalaan na lahat ay kahit paano sumahod ng minimum wage at mga ganun, mga 640, mga ganun, at marating yung adequate plus mahusay na social services para makapamuhay ng maayos yung lipo ng Pilipino. Muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan at mamayang Pilipino, at ang ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya, tugunin yung karapatang pantao at iwasan yung pang-abuso at korupsyon, maglingkod ng matuwid na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yung mamamayan naman sumunod sa pamahalaan, iwasan ng paglabag sa batas at suportahan ang programa ng gobyerno, mabuting pamamahala, karapatang pantao at patas na hustisya. Sa gayon tayo makapamumuhay ng maunlad, mas madali tayo makapamumuhay ng maunlad at mapayapa. At higit sa lahat ay tayo ay makapananampalataya sa Panginoon Diyos ng magaan. With this, tayo ay may mahusay na pamumuhay at may kaunlaran at kapayapaan. So magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabaw naman ng human rights promotions ng hinggil sa karapatang tao mula dito sa ating issue na tinunghayan
na kadiwa ng ating Pangulo o social services. Magandang hapon sa inyo lahat at God nights. Yun.